Ano ba ibig sabihin ng insecurity? Sabi sa dictionary ay ang insecurity ay self-doubt, a feeling of uncertainty about yourself, lack of confidence about yourself, or low esteem. Grabe, ito ay isang big deal para sa atin. Bakit ito big deal? Kasi number one, it causes us to live fearful lives. Takot tayong ma-expose, ayaw nating malaman ng iba kung anong totoong nangyayari sa atin kasi inisip natin na kapag nalaman ng ibang tao ang ating struggle, kapag nalaman ng ibang tao ang ating weakness, kapag nalaman ng ibang tao ang karamdaman natin, ay mag-iiba ang tingin ng tao sa iyo. Kaya anong epekto nito ngayon? Namumuhay ka na nakakulong sa takot na iyan. Mamumuhay ka na lang palagi na may tinatago at may insecurity. Then, hindi lang yon. Ang maaring fear mo ay success naman ng ibang tao. Halimbawa, may isang kwento, si Jack at si Marie. Sabi ni Marie sa asawa niyang si Jack, "Sweetheart, nakita ko sa social media yung asawa ni Maring Dang na promote sa trabaho." "Wow, ang galing! Answered prayer." Sabi naman ni Jack, "Bakit ka ba alalang-alala ka sa promotion na asawa ni Dang?" "Kasi ang tagal na namin pinapanalangin niya ni Maring Dang. Sobrang subsub sa trabaho kasi ang asawa niya at ngayon nga ay nagbubunga na ang kanyang kasipagan. Magiging mas magaan na ang buhay nila." Then, sabi ni Jack, "Naku, nagalit na galit. Naku, pasensya ka na ha. Hindi ako kasing galing ng asawa ni Dang. Pasensya na, hanggang dito lang ang kaya ko." Tapos sabi ni Marie, "Ha? Bakit ka nagagalit? Ano nangyari? Hindi ba ako pwedeng magkwento ng tagumpay ng iba nang hindi ka makakaramdam na minamaliit ka? Sobrang nakakapagod ka kasama, sobrang toxic mo." Then, hindi na sila nag-usap ng isang araw. Nag-away na sila. Grabe, no? Nakaka-relate ka ba? Minsan, hindi ka naman nagko-compare at nagbibigay ka lang ng example ay parang ang tingin ng kausap mo ay kinukumpara mo siya sa iba. Narealize ko na ang insecurity ay common sa maraming tao. Ang reaction ni Jack ay maaaring kagaya din ng ibang tao na takot sa tagumpay ng ibang tao. Hindi dahil sa ayaw niya makisaya sa tagumpay ng iba, kaya lang ay naaagaw ng insecurity ang kanyang joy. At alam mo, maraming nasisirang pamilya dahil sa insecurity. Bakit? Kasi masyadong competitive ang mundo natin. Lahat tayo ay nakikipagtunggali sa comparison. Natatakot tayo na baka hindi tayo nakakasabay sa achievement ng ating asawa, kaibigan o katrabaho. Natatakot tayo na hindi pa sapat ang ating ginagawa. Pangalawang dahilan kung bakit big deal ang insecurity, it causes us to live defensive lives. Iniisip mo na kung anong meron ka ay kukunin sa'yo. Kaya ang ginagawa mo ay nagtatayo ka ng pader sa paligid ng buhay mo. Kaya pag merong magtatangkang ituwid ka o sabihin ang katotohanan sa'yo, ay tinutulak mo siya palayo. O kaya nire-reject mo ang kanyang sinasabi. Kaya nga, yung mga feedback na makakapagpabuti sa iyo o mga criticism ay tinitignan natin as atake sa ating pagkatao. Naalala ko yung anak ko na nabalian ng buto sa kamay dahil sa pagbabike. Ang ginawa ng doktor sa nabali niyang kamay ay hinila pa ito lalo. Narealize ko na ang layunin ng doktor ay hindi lalo pang saktan ng anak ko. Alam niya na masakit ang kanyang gagawin, pero kailangan niya itong gawin para maialay niya ang mga buto bago niya lagyan ng semento. Sa ganito ding paraan ay pag merong tao na nagtutuwid sa iyo, ay huwag kang magalit sa kanya. Dahil alam niya na kahit masakit ang kanyang sasabihin, ay para naman ito sa kabutihan mo. Kaya kaibigan, huwag kang magtaas ng boses at maging maramdamin kasi hindi niya inaatake ang iyong identity. Kung hindi gusto niya maayos ang kung ano man ang kailangan mong ma-improve. Kaya kaibigan, kung gusto mo talagang maging secure at magkaroon ng confidence, ay mag-focus ka sa iyong growth at improvement. Huwag mo gawing personal ang mga pagtutuwid sa iyo. Narealize ko na nakaka-alarma na maging leader ang insecure na tao. Bakit? Kasi masyado siyang controlling at hindi flexible. Takot siya sa mga pagbabago kasi hindi niya alam ang mangyayari sa hinaharap. At alam mo, dahil dito iniisip niya na maaari siyang magkamali at kapag siya ay nabigo, ay isipin niya na kulang siya at hindi enough para maging leader o para mahalin. Ito ang ayaw niya kaya tumatanggi siya sa mga changes. Mas gusto niya na i-defend ang sarili niya kaysa mag-grow ang kanilang sitwasyon. Pangatlong dahilan kung bakit big deal ang insecurity ay it causes us to live self-promoting lives.
Grabe, gusto mo mag-project ng image sa mga tao na hindi naman totoo. Ibig sabihin ng mga taong insecure ay nagpe-pretend lang pero hindi naman sila totoong malakas, confident, secure, matapang, spiritual na tao, masaya, kontento sa buhay, mapagmahal at iba pa. Pero ito ang image na gusto nilang i-project o makita ng ibang tao. At saan natin makikita madalas ang ganitong self-promotion? Siyempre, sa social media. Madali lang kasi mag-post sa social media para mag-project ng magandang image. Yung problema, kahinaan, failures ay hindi mo naman ipopost. Kung hindi, papalitan mo ito ng picture kung saan ka kumain, sino kasama mo, at kung nasan kang lugar. Bakit? Kasi ang mga insecure na tao ay nabubuhay sa pagtataas ng sarili. Kaya kaibigan, alalahanin mo na hindi naman masaya ang buhay ng isang insecure na tao o hindi mas lalo ka pang nagiging miserable kung nabubuhay ka sa takot, pagtatago at pagtataas ng iyong sarili.